Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, sumagot po yung mga bata po ni Tambi para, siyempre, pagtanggol nila yung kanilang puon, pagtanggol, sumipsip sa kanilang leader. So, dahil nga tinamaan sila dun sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte, ah nagpa-press con din sila para depensahan o tulungan ipagtanggol yung kanilang speaker. So, ayan yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitan to at kung paano dumipensa at sabihin nitong mga bata ni Tambi na wala raw halong pamumulitika yung pagbibigay daw ng budget at yung pagharang sa budget ng OBP. So ito, panoorin po natin ito. Dumepensa naman ng Kamara sa mga puna ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pinupolitika umano ang pambansang pondo. Igiit ng mga kongresista, lahat ng kanilang hakbang ay nakabase sa kanilang tungkulin at mandato. Si Melales Mora sa sentro ng balita Lahat daw ng ginagawa nila nakabase raw sa tungkulin nila, sa mandato daw bilang kongresista. Ang tanong, totoo bang ginagawa ninyo o meron kayong pinapaboran? Ang tanong dyan, kung totoo ba na kapag administrasyon ka o under ka ng administrasyon, mabilis na makalulusot yung budget mo, no question asked, hindi ka pagpapawisan. Pero pag hindi ka kaalyado, dadaan ka muna sa butas ng karayom. Aljo, isa-isang sinagot ng mga mambabatas ang mga aligasyon na inilatag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang bagong video na inalabas nga online. Git ng mga mambabatas, walang politika sa pambansang pondo. Totoo kayang walang politika. Napaka-imposible yan mangyari sa Pilipinas na walang halong pamumulitika. Kahit kayo ng administrasyon, nangyayari ng merong pamumulitika, siyempre, kalabang administrasyon, kakampi ng administrasyon, hindi may iwasan yan. Lalo na kung mapag-iinitan ka dyan sa House of Representatives. Kaya nga iba dyan, tahimik, di ba? Yung, especially yung mga sinasabi ni BP Sara, yung mga kaibigan niya nagbibigay sa kanya uh, ng impormasyon tungkol dyan sa impeachment, dun sa mangyayari sa budget deliberation. So, hindi niya mapangalanan kasi nga, mahaluan ng pamumulitika at sigurado gigipitin yung mga kongresista na yon at hindi mabibigyan ng budget. Yun yung nangyayari talaga dyan. Ikaw, tanungin kita, ikaw naniniwala ka ba na walang halong pamumulitika yung nangyayari sa atin ngayon? Ikaw ang sumagot niyan. Sa press conference kanina ng mga kongresista, nanindigan ang mga mambabatas na kaalyado man ng gobyerno o hindi, bawat ahensya ng pamahalaan, pinaglalaanan ng Kongreso ng naaayong pondo, depende sa kanilang... Kaya pala na ang DPWH na sandamakmak yung mga kapalpakan, sandamakmak yung mga notice of disallowance, lumusot yung budget at dinagdagan pa, nag-motion pa na isang kongresista na dapat daw dagdagan pa yung budget ng DPWH para daw sa flood control project. Tama nga naman, walang pamumulitika at kumbaga pantay-pantay yung pagtingin nila. Kasi sa DepEd, sabi ni BP Sara, hindi niya pinayagan na makuha yung 5 billion na hinihingi na parte daw di umano nitong kongresistang hindi pinangalanan ni BP Sara. Malamang sa DPWH, hindi sila mahihirapang kunin yung parte nila. Kasi doon nila nilalaanan ng tama daw na pagbibigay ng budget sa kanilang pangangailangan na kailangan ng isang departamento tulad ng DPWH, ng DA, tsaka ng DOTR. So, mas nangangailangan ng malaking pondo yung mga yan dahil sa hindi naman sila pinopolitika. At the same time, kaalyado sila ng gobyerno natin. Mandato at pangangailangan. Tugon niya ng mga mambabatas sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na may nakarating sa kanyang impormasyon na ide-defund na umano ang OVP bilang bahagi ng pag-atake sa kanya. Meron naman talaga nagsabing kongresista na
gusto niya i-zero budget ang OBP. Hindi ko lang matandaan, hindi ko lang sigurado kung sino yung pangalan ng kongresista na to, pero alam ko may edad na eh, matanda na eh. Kongresista yata to ng Maynila na siya yung nagmumungkahi na tanggalan ng budget o i-zero budget ang OBP. So, may katotohanan ba yung sinasabi ni VP Sara? Yes, kasi sinabi mismo yan ng kongresista. Sabi pa ng Vice Presidente, hindi rin daw natitigil ang usapan patungkol sa niluluto umanong impeachment plot laban sa kanya sa Kamara. Mariin naman niyang itinanggi ng mga mambabatas. Gate ni na House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong at Juan Isa pa ito. Ito yung mag-i-sponsor dapat sa budget ng OBP. Isa sa mga dapat magtatanggol sa budget ng OBP. Pero isa siya sa bumabatikos sa confidential funds. Isa rin siya sa mga humaharang na maibigay kagad yung budget ng OBP. So paano pagkakatiwalaan nito ng ni VP Sara kung alam niya na anytime pwede itong bumaliktad, anytime pwede itong ilabas kung ano man yung mapag-uusapan niya. So paano niya 'to pagkakatiwalaan, 'di ba? So sana binigay na lang ibang kongresista na lang o kaya sana namili na lang si VP Sara, binigyan siya ng laya na mamili kung sino yung kongresistang magdi-depend or mag-sponsor sa budget niya. Hindi itong si Congressman Adjong. Leader Party List Representative Rog Gutierrez. Tulad ng mga nauna nilang pahayag, wala namang ganitong usapan sa Kongreso at sa totoo lang, kay VP Sara lang nila ito naririnig. Sabi tuloy ni House Assistant Majority Leader Paulo Ortega, ay na si Duterte ang mismong umaatake sa kanyang sarili dahil puro self-inflicted umano ang sinasabi niyang issue. Ayon kay House Self-inflicted, lagi mo nga naririnig kay Franz Castro na impeachable offense yung ginawa ni VP Sara. So lagi nilang sinasabi may impeachable offense, maling paggamit daw, parte daw na impeachable. So paano mo sasabihin na hindi totoo yung sinasabi ni VP Sara na may nilulutong impeachment? Laging buong bibig ni Castro. So paano nyo pa sisinungalingan yun? Alam nga naman hindi nyo naririnig yung mga sinasabi ni Castro o talaga hindi nyo na siya pinakikinggan dahil hindi nyo siya gusto. Kaso kailangan nyo siya maging kakampi kasi yun yung utos ni Tambi. Deputy Majority Leader Jude Asidre, lahat ng kanilang hakbang sa Kamara nakabase lang sa kanilang tungkulin at mandato. Sana'y wag din anyang isisilang sa Kongreso ang bawat usapin gayong ginagawa lang nila ang lahat para sa bansa. Sa mga puntong ito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag. Ginagawa lang daw para sa bansa. Bakit yung budget ng DPWH tungkol sa flood control project, bakit hindi nyo binusisi? Bakit dinagdagan nyo pa? Di ba? Bakit para sa bansa ba yung ginawa ninyo? Hindi nyo malang alamin. Kung totoong may project ang DPWH, tila parang tapos na nga yata yung issue. Mukhang pinatay na agad yung issue at hindi na pinag-uusapan yung flood control project na yan. Ni na Vice President Duterte at ilang kongresista. I-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin. So dito, pinapakita lang ni VP Sara na naka-ready sila anything, kahit ano na mangyari, ano namang kahihinatnan ng budget niya. So, kumbaga dito, okay na sa kanya na ang maging budget lang nila ay yung pampasweldo lang sa mga staff. Yung kung ano man yung maging proyekto niya na hindi na mabibigyan ng pondo, problema ng Kongreso yun. So, pwede na dito i-blame ni VP Sara na hindi siya makakapagbigay ng serbisyo or kahit anong proyekto para sa mga kababayan nating mahihirap dahil nga walang binigay na budget eh. So dito, kumbaga, kahit ano pang mangyari rito, hindi si VP Sara yung dihado rito eh. Mas lalabas pang rito kontrabida itong mga kongresista kapag hindi nila binigyan ng budget itong si VP Sara. Siyempre,
yung mga kababayan natin lumalapit sa opisina ng Vice President. Ngayon, malalaman nila na hindi pala sila mabibigyan ng tulong dahil nga hindi sila binigyan ng Kongreso eh. So, sa mga kababayan natin, yun ang iisipin nila na itong mga kongresistan to, pinulitika, itong Vice President, kaya hindi sila makahingi ng tulong. Kaya dito, talon-talo rito yung mga kongresista kapag once na ito tinuloy nila na wag bigyan ng budget ang Office of the Vice President. So, tingnan natin kung tutuluyan talaga nitong ng mga kongresista na i-zero budget ang ating Vice President. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.